Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, aking mga subscribers at followers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at maagang-maaga po tayong nagising ngayon sapagkat inaantabayan na natin itong balita tungkol kay Senator Bato de la Rosa kung saan na ba napadpad ang butihing senador mula sa Davao City. Mga amigos, mga amigas, kung nag-scroll kayo sa Marites Express sa social media, sigurado akong nabulabog din kayo sa pinakamainit na usap-usapan. Sabi nila, na-aresto na daw si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao at nakalipad na daw papunta sa The Hague, Netherlands. Nagkalat yan kahapon sa Facebook, even in TikTok. So, bago mag-impake ng winter clothes or coat ang ating paboritong senador o bago kayo bumili ng popcorn, bago kayo bumili ng Mary Grace Piatos at cheese cars para sa live stream ng International Criminal Court, hinto muna tayo ng kaunti. At chill muna kayo. Medyo wag masyadong hot. At masyadong excited ang ating mga amigos, mga amigas, ang ating mga kababayan tungkol dito sa potential arrest of the senator. Ipaliwanag po natin ang kwento at kung ano nga ba ang totoong nangyari sa wikang swak sa pang-araw-araw na tambayan sa harap ng tindahan ni Aling Marites. Okay? So balikan natin yung kwento ng ninja exit at itong chismis sa Davao. So nung isang araw nga o kahapon bigla na lang sumabog ang balita sa mga group chat, sa Facebook, sa newsfeed sa Facebook. Naku, katakot-takot na balita ang lumabas na kesyo nasa himpapawid na nga itong si Bato at dumaan sa Villamora Air Base at patungo sa The Hague, Netherlands, So maraming balita kahapon hanggang kagabi na nahuli ng araw ng mga otoridad sa Davao at isinakay agad sa charter flight at patungo na sa International Criminal Court, sa ICC, sa The Hague, sa Netherlands. Okay, so ang may isa pang news feed ako nakita yung kay Attorney Jimmy Bontoc na may bad news, nangingi siya ng prayers sapagkat gusto niya parang magkaroon ng katahimikan at wag sanang magkagulo dito sa ating bansa because of this bad news. So it was interpreted by so many people sa social media na this refers to sa arrest ni Bato de la Rosa. Okay, so para kasing napakalikot ng mga isipan ng ating mga kababayan kasi masyadong excited para makita nilang arestado si Bato. Ang imagination ay parang may pumasok na mga taga-NBI habang kumakain si Senator Bato ng durian sa Davao, Ang yan ang mga imagination na pumasok sa ating mga netizens. At siguro yung ibang iniisip na parang mabilis pa sa alas 4 na dinala sa airport, dumaan sa private sa hangar at whoosh nasa itaas na ng ulap at papuntang Europa bago pa makapag-live sa TikTok ang mga supporters at maraming chismis na lumabas talaga na akala tuloy natin totoo na arestado na. Pero sana sa akin gusto ko totoo na nang ma-serve ang hustisya at malaman kung may kasalanan or wala ang senator from Davao City. Hindi itong ganitong puro chismis kaya nga nangyari kahapon to the rescue kagad ang mga opisyal ng ating pamahalaan na linawin itong kumakalat na balita tungkol sa pagkakaaresto kay Bato de la Rosa. Okay? So, but we need to face the reality. Magkakaroon dapat tayo ng reality check pagdating sa ganito mga importanteng bagay. So, lumabas kagad ang DOJ, lumabas kagad ang NBI kahapon. So, ngayon, kung itatanong mo talaga sa mga otoridad, gaya ng Department of Justice,
Department of Interior and Local Government, DILG, ni Secretary John Vic Remulla, ng National Bureau of Investigation ni Attorney Matibag. Iisa lang po ang naging sagot nila. Fake news pa muna yan, mga amigos, mga amiga. So, ibig sabihin, wala pang katotohanan sa ngayon. Okay? So, sabi nila, ulitin ko, fake news pa muna yan, mga parts. Kaya chill muna kayo dyan. So, sabi ng DILG at ng NBI ay sila po ay patuloy pa rin sa paghahanap o manhunt kay Senator Bato at wala silang opisyal na ulat na nahuli na nga ito sa Davao City habang kumakain ng durian. No, yung iba sinabi na huli sa isang motel. No, ba't naman magtatago sa motel si Bato de la Rosa, ay kadami-daming pera niyan. Sumusweldo pa yan sa Senado. Bakit hindi sa 5-star hotel? Ba't sa motel? Ang cheap naman ni Senator Bato sa motel mo nahuli yan. So ngayon, ang tanong dito is, bakit may hinala ang tao? Alam niyo po kasi nagkaroon na ng dramatic standoff sa Senado dati nang subukang ihain ang warrant galing sa ICC. No, at yun na nga, 'di ba, nagkagulo sa Senado at mula noon ay tila nag-alapantom o pumasok sa stealth mode ang senador. Kung matatandaan niyo, 'di ba, may mga nagpaputok pa diyan sa Senado, medyo may nasaktan pang iba at yun nga, napagbintangan pa si Senator Padilla na itinakas si Bato, pero itinanggi naman to ng senador, no, na artista. So balikan natin, bakit nga ba hinahabol ng ICC si Bato, no? At para doon sa mga hindi talaga nakamonitor at nakabantay tungkol dito sa senador from Davao City. So para doon sa mga hindi gaanong nakatutok sa balita, no, bibigyan natin kayo ng Pinoy 101 guide. Ang International Criminal Court po ay yan po ay isang pandaigdigang hukuman, no, na nakabase po sa dahig sa Netherlands na humahatol sa mga seryosong kaso tulad ng crimes against humanity. So ang kaso po ni Bato ay violation of crimes against humanity. Kaya po siya ay hinahabol ng ICC sapagkat ito po ay nakapaglabas na ng arrest warrant laban sa kanya. Excuse me. So, ito, nagsimula to dahil si Senator Bato ang naging chief ng Philippine National Police sa simula ng war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, bilang hepe ng PNP noong araw, itinuturing siyang isa sa mga pangunahing responsableng tauhan o opisyal, no, sa mga naganap na mga insidente doon, yung mga extrajudicial killings, yung mga pagpatay daw sa mga drug addicts, sa drug lords, sa drug pushers. So, naging suspect siya doon, no? At nakapagkuha nga ng mga ebidensya, nasampahan ng kaso sa ICC at ito na nga may warrant of arrest ba? Ay, may warrant of arrest na siya. So, kumpirmado yan, may warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa galing sa ICC. At yan, valid pa hanggang ngayon at anytime pwede siyang arestuhin kung may makakapagturo lamang na ng kung saan ang kanyang kinaroroonan. Okay, so hanggat walang opisyal na letrato o press conference ang DOJ o ang NBI na nagpapakita po na nakaposas na ang isang suspect sa airport, mananatili pong chismis at kwentong barbero ang mga ganitong klaseng balita na nakikita natin sa Facebook, sa TikTok at maging dito po sa YouTube, no, sa mga different YouTube channels. Marami na po tayong nakita na may mga thumbnail na Bato arestado na, pero iba naman may question mark, no, merong tandang pananong at yung mga thumbnail na talaga namang bubuksan mo yung kanilang mga video, panonoorin mo sapagkat very encouraging yung thumbnail sapagkat akala mo arestado na si Bato de la Rosa, yung pala hindi pa pala at nananatili pa rin itong isang kwentong barbero. Kaya sa ating mga kababayan, chill muna kayo dyan at huwag muna kayong agad maniniwala sa mga nakikitang viral videos na may mga dramatic music at red circle sa thumbnail, no? Panoorin at sundan lamang ang mga opisyal na balita mula sa mga lehitimong tagapag-ulat.
no? So kung mapapansin niyo yung iba din mga vloggers naman maingat eh. At hangga't walang lumalabas na opisyal na salita mula sa ating mga opisyales, sa mga responsableng ahensya ng ating pamahalaan, hindi pa naman din na nagbibitaw ng mga statement o deklarasyon tungkol sa arrest ni Bato de la Rosa. Okay? So dito po sa atin, no, nagbibigay po tayo ng malinaw na ulat tungkol sa paglabas ng warrant of arrest nga nitong si Bato de la Rosa. At ating pong sineshare ang ating kaalaman na sa ngayon po, no, wala pa pong warrant na wala pa pong arrest na naganap, no, laban dito sa senador from Davao City na si Bato de la Rosa. Pero sa nakakarami, gusto nga nila na maaresto na no. Isa na tayo doon na gusto nating maaresto na para matigil na to, no, tong kaguluhan, no, tungkol sa senador na si De La Rosa, at upang mabigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya diyan sa International Criminal Court. Para tapos na, kung walang kasalanan, di okay. So balik dito sa Pilipinas at makakapasok na siya sa Senado. Hindi yung TNT siya na ngayon, no, sa kasalukuyan, TNT, no, tago ng tago, no, sa mga kinauukulan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno, at huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, no, mag-share ng video na to para malaman din ng ibang tao ang tungkol dito sa bagay na to, at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating YouTube. Pagod ka na ba sa luna,